Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagbigay na po, no? Pinagpasyahan na po, nakarating na po sa Supreme Court yung petisyon ni BP Sara at saka nito ni Attorney Torion. At pinagpasyahan po nila na pasagutin itong Kamara within an extendable 10 days, no? 10 araw po ang binigay ng Korte Suprema para sagutin po itong House of Representatives, itong isinampang petisyon ni BP Sara na pinapatigil itong ginagawa nila na ayon sa kampo ni BP Sara ay fishing expedition. Yan. Sa isang banda naman po, kinakantyawan ni Congressman Tabi Sardanya at saka ni Congressman De Lima ito pong hakbang ni BP Sara na lumapit sa Supreme Court. Parang ang kantyaw po nila dyan, ayon nga kay Sardanya, ang Vice President na nagigipit sa Supreme Court lumalapit. Pag-uusapan din po natin ito po, no, sa formal po na secession o pagtigil putukan po dito po sa Iran na Iran war. Pareho po nagdeklara ang mga Iranian at si Donald Trump ng tagumpay. Yan. Susuriin po natin yan kung sino talaga yung nagtagumpay dito, no? Sa digmaan na to. At pag-uusapan din po natin, eto po, no? Magbibigay tayo ng reaksyon dito, parang gigil na gigil itong Malacanang sa paghabol po dito po sa nagpapakalat di umano ng fake news. Diyan po sa kalusugan ng ating Pangulo. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ano na po, no? Pag-usapan po natin to mga kapatid. Bakit parang hinihingal ako? Pan muna. Sarap, sarap ng kape. Okay, alam po ninyo, ito pong petisyon ni BP Sara, nakakagulat. Ang bilis pong umaksyon ngayon ng Supreme Court, no? Aliwas po, alam nyo, ito talaga, battle talaga ngayon ng impormasyon eh. Ngayon po, battle ng information, misinformation. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Ganyan din po ang nagaganap sa pandaigdigan, no? Talagang iba't ibang news agency, doon nga sa sa Amerika nga eh. Ang labanan mga news agency, Fox versus CNN, kung sino yung kakampi ni Donald Trump, magkaiba po, isang panyanyari, magkaiba po. Katulad po ngayon, no? Magkakaiba po ng interpretasyon. Iba po yung interpretasyon nito ni Redon dito po sa pahayag ng Supreme Court at iba rin po yung pagkaunawa natin. Masyado po silang nagpo-focus, kasi po ang tingin natin mabilis yung aksyon ng Supreme Court ngayon, no? Pinasagot agad sila. Bakit? Kasi importante ito bago magdesisyon itong House Committee on Justice. Gusto sigurong malamang unahan ng Supreme Court to na para matigil na tong mga unconstitutional na ginagawa nila kay BP Sara. Okay. Dito po muna tayo sa mga banat nito ni Laila De Lima at saka nito ni Congressman Tabi, no? Sa paglapit niya ni BP Sara,
Binanatan po ng dalawang ito ng magnanay. Naka-freeze na naman. Parang hindi naman. May glitch kasi ano ko eh. Nalaman niyo na po na ako po ay isang AI lang. Matagal ko pong tinago na ako eh. Okay, pag-usapan po natin 'to ng may katinoan. Ayon po kay Dilima, ito po yun, nagpapaligsahan sila ng bata niyang si Tabi. Dilima, akala siguro nila yung SC ay Sarah's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Sige, pagsabay na natin. Ayon naman po kay, kay Sendanya, ang Vice President na nagigipit sa Supreme Court lumalapit. Pinalalabas po ng mga to na yung paglapit na ginagawa ni VP Sara sa Supreme Court parang may illegal o may anomalya, no? Totoo po ba na illegal? Hindi po ba tama yung ginagawa ni VP Sara na lumalapit sa Supreme Court? Una, dapat na-anticipate nyo na binabantayan din yung mga moves nyo ni VP Sara. Hindi lang kayo nagbabantay kay VP Sara. Hindi po one way ang labanan. Hindi po kayo lang ang pwedeng umatake. Pwede rin pong umatake si VP Sara. No? Yung abing nyo po, halimbawa po, ang ginawa nyo, pagdeklara nyo ng sufficient in form and substance, ino-question ba ni VP Sara yung hanggang dun sa nagbotohan kayo ng sufficient in form and substance? Wala naman eh. Kailan po lumabas yung question ni VP Sara at saka ng mga kaalyado niya sila Attorney Torion? Lumabas po yung kanilang pag-question nung kayo po ay nagpasabpina na ng kung ano-ano. Yung nagbabalak na po kayo na imbitahin si Madriaga, isa lang dyan sa inyong committee. Yung nagbalak na po kayo na maghagilap ng ebidensya. Kung ang ginawa nyo sufficient in form and substance and in grounds, dinala nyo na sa plenary. Wala pong question. Tapos ang plenary, nagpasya na po. 1/3, 106. Meron kayong 106. Dinala nyo na sa Senado. Anong ko-questionin sa inyo? Tama yung proseso nyo. Sa madaling salita, ngayon, ibig nyo sabihin, ginawa na ni VP Sara last year. Sa tingin nyo, hindi niya gagawin yung paglapit sa Supreme Court kung nakikita niya na may mali, na may nilalabag kayo. Dapat na-realize nyo na yan. Hindi po ang House of Representatives ang sasagot sa usapin ng constitutionality. Pag ang pinag-usapan po ay constitutionality o pag lumalabag ba sa batas o hindi, korte po yan, hindi po Senado, hindi po. Nagpahano, para tapatin po kayo, ayaw nyo palang lumapit si VP Sara sa Supreme Court. Di dapat wala kayong ginagawang mali. Maling-mali po yung ginagawa nyo eh. Nagsalita na nga si Adolf Ascuña. Siya po ay isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. At siya rin po ay isang dating Supreme Court Justice. Ang sinabi niya, hindi kayo pwedeng magdagdag. Yung HOR, hindi nyo po trabaho yung maghanap kayo ng idadagdag nyong ebidensya. Okay. Ngayon, eto po,
pinapakalat din po nila eto. Sabi naman na itong nila Ridon ngayon, eto po ang sinabi. Okay. See you on April 14. Iginiit ni Bicol Saro Representative Terry Ridon na magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Paliwanag ng kongresista, wala anumang nilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Kaugnay nito ng inihaing petisyon, layong pahintuin ang gumugulong na impeachment proceeding sa Kamara. Okay. Totoo po ba na walang TRO na in-issue? Opo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mag-i-issue kailanman yung Supreme Court. Mali yung pag-intindi nila eh. Ang sinasabi nila, tuloy tayo sa April 14 dahil wala namang in-issue'ng TRO. Wala naman daw pong TRO yung Supreme Court, sabi ni Redon. Basahin po natin yung pinalabas. Ngayong April 8, nagpalabas po yung Supreme Court ng kautusan. Ito po, press briefer pala. Supreme Court of the Philippines Office of the Spokesperson. Ito po, the Supreme Court, SCN Bank, during its session today, April 8, 2026, acted on, ito po yung mga kaso na sinampa ni Attorney Estrelito Torion et al. Versus House of Representatives Committee on Justice and Sara Z. Duterte versus House of Representatives. Okay. Sabi po, the SC consolidated these cases. So pinagsama po ng Supreme Court yung dalawang kaso. Pakinggan nyo to importante to. And without necessarily giving due course to the petition, hindi pa po nila inaaksyonan yung petition. Directed these respondents to comments within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay. So sa madaling salita, tuloy po na natin. Konti na lang to. The petition questions the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara Z. Duterte. So ang ginawa po ng Supreme Court, hindi pa po sila umaaksyon sa petisyon. Malinaw po yun. Kaya yung sinasabi ni Ridon na walang in-issue ng TRO, hindi ibig sabihin niya na hindi na mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court. Ano bang petsa pa lang ngayon? 8 pa lang, bukas 9. Adjis sa Biyernes. Hindi po ba pwedeng mag-issue ng TRO yung Supreme Court sa Huwebes o sa Biyernes? Pwede pa rin. Minamadali lang ng Supreme Court, binigyan lang sila ng 10 araw. Binigyan lang po ng 10 araw ng Supreme Court yung mga taga-kamara para sagutin yung petition ni BP Sara. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na mag-i-issue ng TRO. Mali po yun. Hindi pa po umaaksyon sa petition. Kaya anytime, pwede pa rin po. Ngayon, kung 14 na at nagpatuloy pa rin sila, yung mga susunod na hearing, pwede pang harangin. Pwede na nga magpasya yung Supreme Court pag na-receive nila yung sagot na mula sa Kamara. Ang pag-isipan nyo, yung isasagot nyo kay BP Sara. Paano nyo palalabasin na kayo ay walang mga walang kwentang tao? Hindi. Paano nyo palalabasin na hindi fishing expedition yung inyong mga ginagawa?
Yan po ang pinaka mabigat na suliranin ninyo. Okay, sagutin naman po natin 'to sila de Lima. Ang sagot naman natin dito kila de kay Tabi, bakit niyo naman pinalalabas na parang okay, bakit niyo naman po pinalalabas na parang may mali, sa pagsampa ng kaso o ng pagpetisyon ni VP Sara dito po sa Supreme Court? Kailan po naging mali? Alam niyo po, basic po na karapatan yan ng mamamayang Pilipino. Nasa Constitution po yan. Yung karapatan ng tao na magdemanda at mademanda. Karapatan po ng tao, ng mga Pilipino na pumunta sa korte kung pakiramdam niya siya ay nagawan ng kamalian. Kung yung pangkaraniwang Pilipino pwedeng pumunta sa mga korte, si VP Sara pa na Vice President. Si VP Sara, tandaan po natin, binoto po yan ng 32 million na katao. So, dapat nabibigyan po siya ng due process. No? Nabibigyan po siya, hindi po nalalabag yung kanyang mga karapatan. Ang problema kasi sa mga to, gusto nila sila lang magbibigay ng rules. Gusto nila sunod lang ng sunod si VP Sara. Kahit na alam mo naman na ang gusto nilang paggawa kay VP Sara, pahamak yung sarili. Okay. Punta po tayo dito sa iba. Ilang reaction lang po. Kasi, ayan na naman si Auntie Claire tsaka si BBM. Alam po ninyo, Auntie Claire, abogado ka. Ikaw, BBM, presidente ka ng Pilipinas. Pare-pareho po kayong hindi doktor. Alam niyo po ba yun? Kung lahat po ng tao pwedeng magsalita, pwedeng maging otoridad pagdating po sa medical issues, hindi po pwede yun. Hindi po, parang batas yan, di ba? Meron pong mga dapat magpasya kung ang tao lumalabag, yung korte. Hindi po pwedeng opinion-opinion lang. Yung ginagawa po ninyo, umaamin kayo na meron sakit na diverculitis. Hindi naman namin alam yun kung ano yun. Oh. Ngayon, tuloy-tuloy yung pagpayat ni BBM, umaamin kayo. Alam niyo po, hindi lang po to curiosity sa part po ng mga mamamayang Pilipino. Lahat po tayo nakaranas magkasakit yung ubo lang Yung walang tigil na ubo, simpleng cold. No? Yung pangkaraniwan, hindi TB, yung inuubo ka lang. Masama na pakiramdam mo ang tagal na po niyan na namamayat si BBM Kung matagal na pong masama ang pakiramdam niyan, hindi na po nakakapag-isip ng matino. Hindi po tayo pare-parehong otoridad. Yun po yung point ko ron ngayon, ano solusyon nyo? Lumabas si BBM, kausap na naman si Auntie Claire para sabihin na siya nagpapaliwanag kung bakit siya payat. Healthy moves daw yun. Kaya siya nangangayayat dahil healthy siya. Hindi na siya gano'n nagkakakain. Sino po may sabi na yung hindi nagkakakain na healthy? Dapat po doktor. Ngayon, mananakot na lang.
idedemanda namin. Alam niyo po, yan po yung pinakamasamang pananakot. Hahabulin namin lahat na makikita namin nagpe-fake news. Yun na nga po, sino po nakakaalam pa ngayon kung ano ang fake news at hindi fake news? Tanungin ko po kayo, honestly, 'pag nagsalita ba si Auntie Claire, naniniwala pa kayo? 'Pag yung media ba nagsalita, naniniwala pa kayo? Punong-puno na ng distrust PCO, yung PCO'ng kalbo. Alam nyo, takot kayo ng takot. Akala nyo naman nadadaan nyo sa takot. Nakakita na ba kayo ng mga vlogger maliban sa amin? Nakita nyo ba yung ang daming vlogger na mura na ng mura? Wala po natatakot sa mga ganyan. Gumawa po kayo, ang gawin po ninyo, tumulong kayo para tanggalin yung mga agam-agam na mga tao. Dapat po, ang ginagawa po ninyo, sa totoo lang po PCO, ayaw ko mang gawin ito, eto dapat yung trabaho nyo eh. Kayo po ang tagapagbigay ng linaw. Hindi yung, fake news ka, demand. Paano naman nyo naman nalaman na yung sinasabihan nyo nagpe-fake news, hindi rin sila biktima ng fake news? Kung yung sinasabihan ninyo na nagpe-fake news, shinare niya lang. Kung yung sinasabihan yung fake news, yun yung pagkakaalam niya. Kasi nakita niya, gumawa siya ng vlog. Nag-vlog yung mama. Dahil nakita niya, merong mga pulis sa St. Luke's, tapos biktima rin. Ang tanong ko po sa inyo, PCO chief o PCO secretary, wala po bang yung mga Pilipino po ba hindi pwedeng mabiktima ng fake news? Ano po ang pagkakaiba ng mga Pilipino sa mga vlogger? Di ba? Ang trabaho nyo po hindi manghuli ng mga nagpe-fake. Ang trabaho nyo po ma-eliminate yung nagpe-fake news, gawing katiwa-tiwala yung inyong opisina. Para sa ganun, araw-araw po na nagbo-broadcast, araw-araw po na nagbibigay ng pahayag si Auntie Claire. So lahat po ng agam-agam ng mga tao, lahat po na naguguluhan sila, dapat yung PCO ang pinagkukunan ng tamang impormasyon. Pero kung ang PCO po, yung tagapagsalita po ng PCO, yung pinakasikat na tao ng PCO, si Auntie Claire, halos ayaw pong paniwalaan ng mga tao, malaki problema nyo sa PCO. Ano po ba naintindihan? Kung ang sinasabi ng media, sinasabi ng PCO ay katiwa-tiwala na, sa tingin nyo maghahanap pa po ng influencer at vlogger yung mga tao? Ang dali lang po. ABS-CBN, pindutin mo lang sa YouTube, okay na. Bakit patuloy na naghahanap yung mga tao ng mga vlogger na pinanonood nila? Mga influencer na pinanonood nila? Kasi kitang-kita po namin. Yan na lang eh. May blackout, nakita ko po. Blackout news. Diyan po sa naganap na Supreme Court oral argument. Bakit blackout yung mga balita dyan? Hindi po namin inaakusahan na fake news tong mga media. Nagtatago sila ng mga balita. Kaya kanino po pupunta yung mga tao? Kung tinatago ng mainstream media yung mga balita. So ang tendency ng mga tao, maghagilap sa mga vlogger. Kung yung vlogger po, biktima din ng fake news. Biktima ka na demanda ka pa.
Pa namang sino pong vlogger ang sa tingin niyo sasadyain? Puwera na lang kung talagang yung vlogger, eh, masama talaga yung ano niya, masamang tao talaga. Po ako naniniwala, eh. Kung katiwa-tiwala ba naman si Auntie Claire, bakit pa ah, yun na nga ang problema niyo PCO, eh. Kayo dapat yung nagpapaliwanag sa mga tao. O halimbawa nito, balikan natin yung kaso ni BBM. Nakakalat po sa social media. Bakit maraming pulis sa St. Luke's? Hindi po ako nagpapakalat niyan, ha. Sinasabi ko po sa inyo kung ano yung kumakalat sa social media. So, bakit merong Japanese blurred yung mga picture na galing sa PCO? Eh, maski nga pala kayo, alam niyo yun? Kayo nga yung alam niyo po, wala pong perpektong tao na pag nakita, alam niya kagad, eto fake news, eto hindi fake news. Paano po malalaman ng mga tao na yung binabasa nila fake news pala at hindi? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng instance. Kunwari, Inquirer. Ginamit yung Inquirer. Oh. Tapos, putya, mainstream media na to. Inquirer na nagbalita. Malamang totoo to. Oh. Ibig nyo sabihin, biktima na nga yung vlogger na meron na nadya na nagpakalat ng fake news. Nakita niya. Ang ingat na ng sa akin nangyari yan, eh. Ano bang dyaryo yun? Yung si Kiyon, binanatan daw ni Kiyon yung tinanggal ko kagad at nagsorry ko. Fake news pala yan. Yun yung point natin, eh, Secretary. Pwede ka maging biktima kahit po ang layunin ko hindi mag-fake news. Pwede ka ring maging biktima. Mahirap po bang ispilengin yun? Yun na nga po, alam nga po natin na DDS lang yung kakasuhan ng mga yan. Tatakutin lang. Eh kung kayo ba naman, matitino ba yung ating, kung matitino po yung ating mga mainstream media, GMA, ABS-CBN, binabalita nila yung lahat. Ang dali pong kumuha ng balita dyan, no? Alam niyo po ba, may mga, tignan niyo po, yung AI na ginagamit sa pagpe-fake news, kaboses, kamuka, tapos maglalabas na lang yung halimbawa, ABS-CBN. Hindi po ah, si hindi po si Jessica Soho itong nagsasalita na 'to. Ang dami na pong nagdi-disclaim na hindi sila 'yan, eh. Imagine ninyo, hindi pala sila 'yan. Kaboses, kamukha yung nagsasalita. Tapos sasabihin niyo, idedemanda niyo yung mga biktima. Biktima rin po sila ng fake news. Ako nga ang ingat ko na sa fake news, eh, nabibiktima pa ako, eh. 2 beses po akong naniwala kasi putya logo ng hindi ako nagkakamali, Tribune yata yung pineke. SMNI, ang dami pong pumipeke sa SMNI. Dapat ganyan yung reaksyon nyo. Ang dapat reaksyon ng PCO, gumawa kayo ng paraan para maging katiwa-tiwala yung mga balitang galing sa inyo. Katulad po niyan, eto nga po pinakamaganda kong halimbawa, eh. Nagbalita kayo na tayo ay nakabili na ng langis sa Russia. Tapos nakita namin yung barko ng Russia. May picture. Sara Sky. Tanong ko po, meron pa bang kumu-question ngayon? Totoo ba na tayo ay na nakabili ba tayo sa Russia talaga o binubudol tayo? Wala pong nagko-question. Kasi naniwala kami sa pruweba. Pagdating po sa sakit, doktor po
kung sino po yung doktor ni BBM once and for all, maglabas po ng medical bulletin, wala na pong mag-iintriga pa. Paharap nyo lang po yung doktor para po sa kapanatagan nyo lahat. Ito po ang sakit ng ating Pangulo. Di nga namin alam kung ano yung diverculitis na yan eh. Pag nag-research ka naman, sinabi mo na, halimbawa, may naglabas dyan, ang diverculitis ay ganun, ay epekto ng paggamit ng droga. Halimbawa, naglabas ng ganun. O di mape-fake news na naman kami. Akala namin, yun talaga yun. Sabihin, fake news ka. Eh may nagpakalat eh. Samantalang i-live nyo yung doktor. Ipaliwanag ng doktor bakit namamayat si BBM. Tapos po yung kaso. Hindi po kayo maghabol ng mga nagpe-fake news. Kawawa sa inyo yung mga tao eh. Kala nyo naman natutuwa na habulin namin lahat ng nagpe-fake news. Paano po na malalaman na nagpe-fake news sila? Sige nga. Kayo ba hindi kayo na biktima kahit kailan? Eh ang dalas po nagbebenta ng gamot. Si Dr. Willie Ong. Pucha, magdi-disclaimer naman si Willie Ong, hindi po ako yan, AI yan. Madalas po tayo nakakapanood nun. Akala mo naman, siyempre, puta, si Willie Ong yung nagsasabi, bumili kayo nito, gluten, kung ano man. Karapatan po naming malaman kung yung presidente po, kung ano po yung nararamdaman, kung okay ba talaga siya. Hindi yung pipilosopuhin nyo lang na maraming salamat po sa mga concern sa aking kalusugan. Hindi po maganda yun eh. Lahat tayo, kanya-kanyang pamimiloso po na lang. Hindi na nga po, makita pa lang namin si Anticler eh. Pucha, alimbawa, eto ang tanong sa kanya, ano po masasabi nyo kay Amy? Na sinasabi wala raw pong nilalabas na ICI report. O kung tayo po ay naghahabol ng corruption dito sa panahon na to, dapat consistent tayo. Dapat yung nakaraan din ng pupang sagot yan. Laging nakaraan ding administrasyon. Ang tanong ko po, may malawakan bang korupsyon o nakaraang administrasyon? Ipakita nyo yung dyaryo. Wala. Yun yung nakakabwisit eh. Nabuhay kami nun. Kailan lang yun eh. Wala pang 10 taon yan eh. 4 na taon pa lang nakakalipas. O sama mo yung 10 taon nga. Dahil sama mo pa yung simula eh. Wala pong malawak na korupsyon. Wala pong malawak na issue ng korupsyon. Laging Duterte na lang, laging Duterte. Ngayon langis may problema tayo, ang taas ng presyo. Ilalabas na naman nila. Ito yung sinabi ni Digong. Si Digong naman, alam mo naman si Digong, parang si Donald Trump yan. Hyperbole. Ha? Sakalin nyo man ako. Wala akong magagawa dyan sa pagtaas ng presyo ng langis. Nakakulong yung tao eh. Talagang walang magagawa. Lusot na tayo kasi sinabi din ni Digong yan noon eh. Sinabi ni Digong noon. Correct. Ginagawa po ninyong yung mga vlogger eh. Ginagawa po ninyo yung diversion eh. Ang dami-daming problema. Pan-divert nyo pa yung mga vlogger. Bakit hindi nyo unahin kung talagang gusto nyo maghabol ng kaso? Ipakulong nyo yung mga magnanakaw. Alam kasi nila yung mga vlogger mahihirap. Alam nila yung mga vlogger walang pambayad ng abogado.
Okay, balik na po tayo rito sa iba pang mga balita. Eto sabi ni ni Auntie Claire dito po, hindi po sila nagmamadali sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez at kay Chis Escudero. No rush, no drama in possible plunder raps versus Romualdez and Escudero. Tignan niyo po yung sinasabi ni Auntie Claire, ha. Bibigyan ko po kayo, ang madali ang pagsasampa ng kaso ng walang basehan o may pagpaplanta ng ebidensya ay hindi gawain ng administrasyon na ito. Alam mo, Auntie Claire, yung nabalitaan namin na magsasampa ng kaso kay Romualdez at kay Escudero, yung nagpahayag, ombudsman. Hiwalay po yung ombudsman sa gobyernong ito na sinasabi mo. Independent yung ombudsman. Huwag mong idadamay na yan yung problema eh. Nalito na sila eh. Sa tagal nilang nagkakampihan ng sa tagal po nila nagkakampihan. Akala nila yung ombudsman parte ng gobyerno. Hindi po. Independent po yan. Okay, punta po tayo sa iba pang balita. Bago ihuli na natin yung kay Donald Trump. Ito po, kalat po ngayon. Pala absent pero may sweldo. Bato de la Rosa tops list of absentee senators. 11 others lag perfect attendance. Okay. Tama, aminado po kami. Si Bato po, maaaring siya po ang pinakamaraming absent ngayon. Pero pwede namang pasok ka ng pasok. Wala kang absent. Wala ka rin namang ginagawa. Pasok ka ng pasok. Preskon ka ng preskon. Pero yung trabaho mo, ang laki ng trabaho mo, ikaw yung naghabol dapat sa mga magnanakaw, hindi mo ginagampanan, eh wala ka rin silbi. Ngayon ang tanong, before naging ano po yan eh, 6 na taon na naging senador. Ito po pangalawang termino niya. Pangalawang termino ni Bato. Natapos niya yung 6 years. Yung bang last 6 years ni Bato, absenero siya? Hindi po siya absenero noon. Katunayan, pasok siya ng pasok. Very active si Bato. Kailan siya nag-absent? Nung may banta na siya po ay huhulihin at dadalhin sa ICC. Sino po yung mga nagbabanta? Mga tao ng gobyerno. Bakit po lalantad si Bato? Nakita niya na po kung ano yung ginawa kay Tatay Digong. Hindi po kinilala yung due process ng mga dumakip kay Tatay Digong. Walang pinagdaanan na korte lokal. Alam niyo po, may kasabihan, pag naisahan, kaya nga po walang termino na nadalawahan eh. Pag naisahan ka, kasalanan po yan na ng isa sa'yo. Kasi naisahan ka eh. Yun yung may kasalanan. Pero pag nadalawahan ka, kasalanan mo na yan. Naulitan ka pa eh. Matalino po si Bato. Yung una, kasalanan po yan na nagpadakip. Kasi hindi natin alam eh. Saan ka makakakita? Akalain ba ni Tatay Digong na hindi siya idadaan sa korte? Naisahan tayo kay Tatay Digong. Ngayon, kung si Bato ay magtitiwala pa rin dito sa mga dumakip kay Tatay Digong at nagpadala sa kanya sa... Yun yung kinakalimutan nito mga ungas na to eh. Ang tinitignan lang, absinero si Bato. Eh putya, kahit ako nasa kalagayan ni Bato, alam ko na yung mangyayari sa akin. Bakit ako susunod sa inyo? Eh dadalhin nyo lang ako sa ICC. Ang tanong,
Si Bato ba absenero nung nakaraang Congress? Hindi. Isa po siya sa pinakamasipag na senador. So hindi innate, hindi po kalikasan ni Bato na siya po'y maging absenero. Kaya po siya nag-a-absent ngayon dahil ayaw niyang madalawahan. At kami po sumusuporta sa ginagawa ni Bato. Anyway, hanggang 2028 lang naman tong ganitong sitwasyon. O mas maaga pa. Hindi po katalinuhan yan. Ang gustong gawin ng mga to, magpakabobo si Bato. Hindi po. Kami po sumusuporta sa ginagawa ni Bato. Ayaw na naming may madalawahan pa sa hanay natin ng padala. Bakit? Nagsorry na ba yung mga nagpadala ron? Nagdumakip kay Tatay Digong? Inamin ba nila na mali sila? Hanggang ngayon, di nila inaamin na mali yung ginawa nila eh. So, uulitin nila yun. Kung tingin mo, tama yung ginawa mo, uulitin mo yan. At sino po ang kasunod? Si Bato. Oh. Bakit naman papaulit si Bato? Kaya tigil-tigilan nyo yung mga kasisita kay Bato na okay. Punta po tayo rito sa sa balita naman sa pandaigdig. Oh, nakakatuwa po kasi kanina po 8:00 ng umaga sa atin, 8:00 ng gabi sa Amerika, yung deadline ni Donald Trump. So, pumayag po yung dalawang panig na magkaroon ng ceasefire. Ngayon, battle of propaganda, pareho po nagkiklaim si Donald Trump at ang Iran na nagtagumpay po sila. Okay. Siyempre, hindi po pwede yun na pareho kayong nagtagumpay. Ito po ang sitwasyon. Sa Iran, nagsa-celebrate yung mga tao. Ang dami pong doon na celebratory sila eh. Dahil ang pronouncement ng leader nila, panalo sila eh. Oh. Meron bang celebration sa Amerika? Di ba? Kung pakiramdam mo, nanalo ka, putya, celebrate nyo. Parang nanalo sa World Cup tong Iran eh. Nasa labas yung mga tao, ang dami. Nagse-celebrate. Hindi po sa pamimiloso po. Pero ito po, ang pinagmamalaki ng Iran. Tignan nyo kung tama Kasi, napahiya po si Donald Trump. Ang lakas kasi ng ni Donald Trump, no? Pag hindi nyo ito lang po yung kondisyon ni Donald Trump. Walang ibang kondisyon. Pag hindi nyo binuksan yung Hormuz, buburahin namin kayo sa sibilisasyon. Hindi po natuloy. Hindi pa rin binuksan. Kontrolado pa rin po ng Iran ng Hormuz. Naniningil pa rin sila. Sino sa tingin nyo nag-gain? Ito po ito po yung mga panyanyari. Ikumpara lang po natin yung noon at ngayon. Kasi celebratory po yung nagse-celebrate yung Iran eh. Okay, before and after. Tignan nyo po kung sino po mas may karapatan na mag-claim na nagtagumpay. Alam ko po, maraming pilosopo sa atin na sasabihin, walang tagumpay sa gera. Pero sino po yung nag-gain, di ba? Okay, ito po. Ito po ang claim ng Iran. Ang claim po ni Donald Trump, nagtagumpay siya di ba? Napabuksan niya yung Hormuz. Kanya-kanyang propaganda yan. Pero walang celebratory na panalo kami. Sa Iran meron. Ito pa po. Galing sa Iran to bias to sa Iran. Kay Donald Trump, bias naman siya kay Donald Trump. Okay, before, Strait of Hormuz was open. Now, Strait of Hormuz stays under Iran control to charge 2 million per ship. That is massive, 100 billion per year. So ngayon po, kontrolado ng Iran at meron pa rin pong toll. Kanino mapupunta yung toll? Oy, mali pala ako pasensya na po sa mga nanonood ng Birada tsaka yung paulit-ulit ako. Akala ko 20 million bariles. Yung pala 2 million lang. Kaya ang bawat barko, $2 million ang toll nila sa Iran.
Okay, before ang ibig sabihin po ng before, bago magkaroon ng bombahan. Before, US sanctions on Iran. Yan, may sanction po yung Iran eh. Now, dahil nagkasundo yung Iran tsaka US, all sanctions removed after 47 long years. Imagine, 47 years na yung sanction ng Iran. Before, Iran can keep uranium. Now, no further restrictions. Oh, tignan nyo. Dati hindi po pinapayagan na magkaroon po o magpa-enrich. Ibig sabihin po, hindi po pinapayagan ng US at ng mga kaalyado na yung Iran mag-enrich ng uranium. Yung uranium po, yan po ang mga kinakailangan para makapag-develop ka ng nuclear energy at nuclear weapons. Ngayon po, wala na pong pigil sa pagkakaroon ng uranium ng Iran. Before, all oil trades, ito po ang pinakamasakit na pagkatalo ni Donald Trump. Dati, lahat po ng oil trades ay US dollar. So pag bibili ka po, US dollar. Ngayon po, Chinese yuan na po ang pinambibili ng mga langis ng dadaan sa Hormuz. Yung sa Hormuz lang yan po ang biggest setback ng US. Wala na yung petrodollars, yuan na. Akalain nyo hindi kalahok ang China pero sila ang pangunahing nakinabang? Ba? Grabe. Wala po akong kinakampihan dito Sinasabi ko po sa inyo yung nagaganap. Okay, at isa pa. Sabi rin ng Russia, kung gusto nyong bumili ng langis sa amin, yuan ang pambayad ng mga European countries. Grabe. Yan po. Ayun na po ang magpasya. Sinasabi ni Donald Trump na pabuksan niya yung Hormuz. Ang Iran naman, sila pa rin daw ang may control ng Hormuz at maniningil pa rin sila ng toll. Dati wala silang sinisingil, ngayon maniningil na sila. Battle of propaganda. Yung international yan, Dave, PCO. Balikan natin si PCO Calvo. International to. Isang pangyayari, dalawa nagkiklaim na sila yung nagtagumpay. Yan yun. Ngayon, marami pong biktima dyan. Maraming napapanood lang yung mga speech ni Donald Trump na tagumpay si Donald Trump sa ginawa niya sa Iran. Marami naman na nanonood lang sa Iran na tagumpay yung Iran. Parehong nagtagumpay. Di po pwede yung ganun. Tapos, ikaw, PCO chip, instead na problemahin mo, paano maiiwasan yung fake news, paano magiging katiwa-tiwala yung mga tauhan ko, hindi, abulin namin yan, ididemanda namin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong.